Kada na ang pagtalakay ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa detalye, alamin natin yan mula kay Willie Delgado Jr. Willie. Nagpapatuloy ang House Committee on Justice sa pagtalakay sa sufficiency in substance sa reklamong impeachment na isinampa laban sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Unang isinalang ay ang bintang na kidnapping ng Pangulo Diumano kaugnay ng pagpapadala kay dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court sa The Hague. Nakipagsabuatan daw ang Pangulo sa ICC para mailipad agad-agad ang dating Pangulong Digong sa The Hague. Sunod na isinalang ang di umano'y paggamit ng Pangulo ng droga. Ito'y base naman sa pinagbasehan dito yung talumpati ng kapatid mismo ng Pangulo na si Senator Amy Marcos sa isang isinagawang rally kamakailan. Ang pinag-uusapan naman ngayon ay ang kabiguan di umano ng Pangulo na i-veto ang mga unprogrammed appropriations para sa mga taong 2023, 2024, 2025 hanggang 2026. Kanina ay pinagtalunan at pinagbotohan kung yung bang mga authenticity ng mga attachments sa pagdetermina kung sufficiency in substance ay tatanggapin o hindi sa ngayon dahil wala pa naman sa formal hearing ang isinasagawa nitong House Committee on Justice at nasa bahagi pa lamang sila ng sufficiency in substance. Nanalo yung no sa botong 24 against 21 kung kaya't pinagpasyahan ng komite na yung motion ay basura na isama yung authenticity ng mga attachment na hiniling ng Makabayan Block para dito sa pagdetermina ng sufficiency in substance. Dalawa pa yung nakahanay sa mga reklamong pag-uusapan ng Committee on Justice sa pagpapatuloy nitong pagdinig ng determinasyon kung merong sapat na sustansya ang impeachment complaint na isinampa naman laban sa Pangulong BBM. Maraming salamat sa iyo, Willie Delgado Jr. Naniniwala si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na nagpapakita ng stability sa Marcos Jr. administration ang pinakahuling resulta ng Octa Research. Aniya, ipinakita sa survey na mayorya pa rin ng mga Pilipino ang naniniwala at nagtitiwala kay Pangulong Marcos Jr. Nakakakuha ang Pangulo ng 48% sa performance ratings nitong Disyembre. Bagaman mas mababa ito noong third quarter na nasa 57%. Kung susumahin ay 51% ang approval ng Pangulo sa nagdaang Nobyembre at Disyembre na maituturing na mayorya sa mga Pilipino. Naghain ng panukalang batas si House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos na naglalayong ipatupad ang istriktong no work, no pay scheme. Pero paglilinaw ng Batang Marcos, ito ay para sa mga miyembro ng Kongreso. Aniya, ito ay upang tugunan ang absenteeism, palakasin ang pananagutan at protektahan ang pondo ng bayan. Sa ilalim ng House Bill No. 7432 na pinamagatang No Work, No Pay for Members of Congress Act, kabilang dito ang mga senador at mga kongresista. Ito ay para sa pagdalo at aktibong partisipasyon sa plenary sessions, committee hearings at iba pang opisyal na tungkuling lehislatibo. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free-to-Air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Makapagal. Magandang hapon.